Ganito karaming gamot ang kailangan kong inumin dahil sa pagkakaroon ng sakit na Patch disease. Ito nga pala yung mga nakuha ko kahapon na huling batch para sa intensive phase or sa phase 1 ng gamutan para sa aking Patch disease. Ito nga pala yung program na binigay sa akin para sa aking Patch disease. So ayan, makikita natin Patch disease. So August 2, 2024. Ito yung time na nag-register ako sa TB.Sen na pagkakaroon nga natin ng Patch disease. So ito, yung mga nakalagay dyan, yung date ng exam, no? July 30. So yun yung nasa hospital ako niyan. So ito, yan lalagay yung weight. Pero sa program ng medication, so binibigay kasi nila yung sa intensive phase o yung phase 1 ng medication. So meron niyang total na 56, no? 56 days. So 56 times din ng pag-inom mo ng gamot doon sa kanyang phase 1 na program. So ano nga ba yan? Yung sa intensive phase na yan. So ito yung gamot na binigay or binibigay sa phase 1. So sa intensive phase ng medication. So ito nga pala ay merong apat na klase ng pinagsama-samang gamot, ano. Ito sa isang tableta, so ibig sabihin yun yung apat na content ng gamot na ito. At ito naman ay depende sa timbang. O sa timbang niya. Tulad sa akin, ako ay nung nag-enroll ako dito, ako ay 62 kilograms. So ang nakalagay ay 4 tablets. So yun yung dosage, no, na binigay sa akin. So 4 tablets, once a day. Pero ito, tinitake ko ito ay before meal. So early in the morning, kailangan ititake nyo na ito na walang laman yung inyong sikmura. So ang paliwanag naman sa akin doon ni Doc, para yung acid, no, yung acid nung katawan natin ay mas mabilis niya raw ma-absorb yung ating gamot. Kaya yun ang recommendation talaga nito. Before meal, ang ginagawa ko, so nag-alarm na ako, ginagawa ko siyang pare-parehas at every 6 in the morning. Kung ano naman yung prepare nyo yung oras, wala naman sinabi rin sa center na kailangan ganitong oras nyo iinumin. Ang importante doon ay iinumin nyo siya nang wala pang laman yung tiyan. Pero mayroon din namang option na ibibigay sa inyo. Kung kasi may mga cases na yung mayroong mga ano sa katawan, no, mga acidic gano'n. Pero sila nang bahala sa inyo kung ano yung advice nila, kasi meron naman na ina-advise na after meal, pero mayroong certain na oras kung kailan po pwede. Ang gagawin nyo na lang, kung meron kayong problema, so bumalik na lang kayo sa may center. Kasi dito, ang ginawa naman kasi sa akin dito, binigyan mo na ako ng good for 1 week. So para ma-evaluate kung meron bang problema sa pag-inom natin ng gamot. So ito, katatapos ko lang uminom. So 6 in the morning ako uminom nito. And then ginagawa ko kasi dahil nga maganda rin yung prutas, no, sa atin. Ang ginagawa ko kasi, kaya mayroon akong sinusunod na oras ng pag-inom. After ko uminom nito, after 1 hour, kumakain ako ng apple. Yun yung routine ko. Kasi yung apple, maganda rin siya sa kalusugan and then sa kidney natin, no? Maganda yung apple. Ang ginagawa ko, kakain na muna ako ng isang apple and then papalipas naman ako ng 30 minutes to 1 hour. Tsaka ako kakain ng kanin. Tsaka ako mag-aalmusal.
So, ayun, ito nga pala, itong mga gamot na ito, ay good for 26 days ko na lang yan. Kasi, mayroon, mag-start yan ng 6. O, ngayon ay September 6. So, ayan. Mag-end ako ng September 26. So, kahapon kasi ako kumuha eh. Kahapon ako kumuha ng gamot. Then, yung unang, yun nga, yung una kong gamot naka-take ko na. So, ito na lang yan. 4 na tableta isang araw. Then, aside dyan, sa may binigay sa aking mga gamot sa center, meron ding reseta si doc sa akin. Take ko nito 2 times a day ang pagtitake ko nito after meal. Sa umaga, tsaka sa hapon. Pero ngayon, kasi pa-check up ako kahapon, sa recommendation niya, once a day na lang. So, after dinner, pinapakontinue niya to hanggang matapos yung aking gamutan na 1 year. So, ayun lang. Sana maging guide na ay magkaroon ng idea yung mga posibleng magkaroon ng ganitong sakit. Kaya kasi hindi mo naman masasabi na kaya nating iwasan, no? Kasi yung mga airborne na ganito na sakit ay napakahirap siyang iwasan dahil pwede mo siyang makuha, sabi nga ng explanation ng doktor, pwede mo siyang makuha sa singing o yung pagbahin, yung sneeze, ano, kahit yung pakikipag-usap, no, direct sa na nakaharap sa face ng isang tao. Kasi yung droplets, no, kaya siya naging airborne, yun ang galing sa loob ng katawan natin, no, habang yung pag humihinga tayo, yung napaubo, ganun. Pero yung literal na saliva, yung transfer, no, through saliva, utensils, so hindi po siya nakakahawa sa ganun. Nakakahawa sa yung pag yun ang galing sa ating baga, pag yung umuubo halimbawa na ganun. So ayan lang, sana'y makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po.